Good morning po sa inyo lahat. Welcome sa ating Sunday School. And we will continue. Naku, ano yata yung boses ko. Baka pwede makahingi ng not so cold. Pasensya na. Oo. Kung maalala po ninyo, for the past 2 Sundays ay hindi ako nakapagturo ng Sunday School. Last Sunday I was in Solidaire Gloria Reformed Baptist Church. Nag-ordain tayo ng kanilang pastor. At nung 2 weeks ago naman, nagkaroon tayo ng singles conference na kinailangan ko mag-rest for the Sunday School. Pero ang gagawin natin is we will continue yung nahuli or naiwan na lesson about eldership rule. At ang gagawin natin next week, starting next week, ay magpapahinga tayo dito to give way para sa ating Reformation Month. Okay? So, ang ating lesson is still elements of an orderly church. And as we delve sa lesson na ito, I trust na tayo ay mas nagiging familiar doon sa mga different colors or shades ng isang Reformed Baptist eldership. Dahil kakaiba ang Reformed Baptist eldership at yung church polity. It is unlike the papacy at ng mga ibang cultic groups. Pero pati sa issue ng mga evangelicals at ng mga reform, sa issue ng eldership ay naiiba, may nuance. So maganda na maging familiar tayo because our tendency is to just absorb kung ano yung nakasanayan natin and then we think na ito yung nag-ooperate sa ating pag-aaral. At ang tiningnan natin, nandun tayo sa lesson na the nature of eldership rule at sinabi natin ang eldership rule ay binibigyan tayo ng clue at ng direksyon ng mga titles ng mga elders. So, nauna na yung dati, shepherding, ngayon naman ay counseling and overseeing. Well, ang picture na ito, kung mapapansin nyo, ay isang medical doctor na nag-administrate nagbibigay ng reseta o nagda-diagnose doon sa kanyang pasyente. Marami sa atin, whenever we feel sick o bago tayo pupunta sa doktor, sometimes we Google first o kaya naman may mga bagay tayo na narinig na natin paano ang gagawin natin sa mga ganitong mga bagay. So, sinadvisean tayo ng mga magulang natin, pag ganito yung sakit mo, sintomas, this is what we're going to do. Pero syempre, may mga pagkakataon na we are not yet sure dahil hanggat wala yung medical doctor na specifically magbibigay sa atin ng kanyang diagnosis na pwede nating masandalan at mapagkatiwalaan. Alam nyo, ang ganitong kalagayan, pwede natin ikumpara sa isang katotohanan sa Christian life at sa ministry. Sometimes, or at times, umuupo kayo dyan sa pew at naririnig nyo on a public level ang salita ng Diyos being proclaimed. At dahil wala tayong individual conversations, ang salita ng Diyos ay syempre pagpapala ito at ina-assume na naintindihan ng mga tao kapag ito ay pinangaral, pag pinakinggan natin o kaya naman tayo mismo ay mga pinapaliwanag ng mga preachers at ng mga pastors ang salita ng Diyos. But then again, minsan kailangan mo ng confirmation. Kailangan mo ng one-on-one talk doon sa nag-preach para i-individualize or i-appropriate yung isang general knowledge na alam mo. Because you as a Christian and as a person ay nakakaranas ng mga individual na karanasan. Nakakaranas ng individual na problema, individual na sitwasyon, which means gusto mo ng mas specific. Dito papasok ang isang ministry ng pastorate o ng pag-rule ng elder na nangyayari lamang through private means. And that is of course yung private counseling. At isa yan sa napakahalaga na binigay ng Diyos na katungkulan sa mga pastor. Sabi ng Colossians 1:28-29, Him we proclaim,
warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all His energy that He powerfully works within me. Kung makipapansin nyo dyan, ang ginamit ni Paul ay mga individual na pronoun. Yung everyone, nandun yung we may present everyone, warning everyone. So, imbes na sabihin niyang all, make sure niya na ang pagpaproclaim ay dapat mangyari din individually. Nagwa-warn everyone. So, makikita natin dito na sa buhay ng isang iglesia, may karanasan dapat ang mga miyembro that they are being warned and being preached yung Word of God on an individual level. Kaya ang pagpapastor, hindi lang pagtayo sa pulpito, kundi sa pakikipag-usap mo individually din sa mga tupa. Hindi niloob ng Diyos na ang mga problema natin bilang mga tupa ay masusolve sa pamamagitan lamang ng pag-upo dyan sa pew. Kailangan ng isang mas malusog at mas dynamic na uri ng pastoring. Kung mapapansin ninyo, sinabi natin that the Bible assigns the ministry of ruling a local church hindi sa church. Bagamat nagdidesisyon ang iglesia sa discipline, sa sending out, sa mga issue na may kinalaman sa buong iglesia, pero yung ruling, laging hindi yun binigay sa church. Binigay yun sa mga elders, yung mga duly recognized na elders. So, dahil dito, dahil ganito ang disenyo ng Biblia, authority is determined by the legitimacy of the biblical office. So kung ang pagro-rule ay binigay sa elder, ang authority ng elder na yon ay magiging legitimate kung siya ay nag-undergo at pasado doon sa legitimate yung kanyang biblical office o yung kanyang office, which is, una, may calling siya mula sa Diyos. Ikalawa, na-confirm siya ng buong iglesia. At ikatlo, inordain siya ng mga elders. Last Sunday, yun mismo ang ginawa namin doon sa SDG. Bagamat ang nag-confirm ay ang iglesia, ang mga elders, o ako, dahil isa lang ang elder noon, ako ang nag-lay hands doon, signifying that I represent yung local church sa pagkilala doon sa tao na yon. So, ang nature din ng eldership is determined. Kanina, yung legitimacy is, yung authority is determined by the legitimacy. Kung talagang tinawag siya tinawag siya sa biblical office. Ito naman, yung nature ng eldership is determined by titles given to the office. So therefore pala, paano magro-rule ang elder? Ayan, doon sa title na binigay, shepherd, which means nagro-rule siya by preaching the word. Elder, ang ibig sabihin ng elder sa mga iba is to administrate, to guide, pero tingnan natin yung literal na kahulugan niya. Yung elder is matanda, gray-haired man, which is, ang ibig sabihin nito, a man of wisdom, nagka-counsel. And then yung bishop, very clear, episkopos, overseeing. Ang pinag-aralan natin nung September 10 is didactic ministry, which is shepherding. Sinabi natin na nagro-rule ang elder sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos with authority. Hindi siya parang pumunta lang dito at inanoint niya sarili niya at papagalitan niya kayo. Didactic ministry is the primary way eldership rule is exercised. So the elder shepherds the church by taking primary responsibility of the pulpit. So, inaalagaan niya yung pulpit, binabantayan niya yung pulpit. Sa 1 Timothy, sa mga pastoral epistles, makikita mo, laging pinapabantay ni Pablo ang iglesia sa pamamagitan ng pulpito. In other words, you guard the pulpit, you guard the church. If you do not guard the pulpit, you are not guarding properly ang iglesia. And then the elder shepherding is limited only to the word. So, balansehin natin. Bagamat ang pastor pala ay nagro-rule siya sa pamamagitan ng authoritative na pangangaral, pagtuturo dito, hindi ibig sabihin pwede na niyang gawin yung gusto niya at sabihin yung gusto niyang gawin. May limitasyon ng authority binigay sa kanya. Di ba? Limited lamang ito sa Word of God. So, eldership rule
should lead to a vigorously healthy pulpit ministry by faithful ministers away from unfit men and unruly congregation. Bago tayo naging church, mission pa lang kami noon, yung isang work sa Apalit, gusto sanang i-absorb sa church natin, pero kumontra yung mga iba na nandoon, dahil ang paniniwala daw nila, ang dapat na magturo ay kung sino yung kinakausap ng Holy Spirit at walang pastor-pastor. Kung halimbawa, nakaupo ka dyan, kinausap ka ng Holy Spirit, ikaw ang magpipreach kahit nakaprepare sa pastor ng kanyang sermon. Nakita natin, magandang pakinggan, parang napakabanal at reliant sa Holy Spirit, pero napakagulo nun. In other words, ang ating posisyon is we protect the health of the pulpit ministry sa pamamagitan nitong ginagawa natin. Now, let's proceed dito sa counseling, yung elder. Ang gusto kong i-emphasize dito, nagro-rule ang mga pastor sa pamamagitan ng pagiging official counselor. Di ba sa school may guidance counselor? Ano pa ba? May mga sa bahay ba ninyo, sino ba yung counselor? Yung panganay? Pero sa church kailangan may official counselor. Pero bakit official counselor? Kasi by saying na official, hindi natin pinagbabawal ang mag-counsel. Ang sinasabi lang natin, may official. So while there can be many counselors in the church, not all are separated to be elders or to be official counselors. Diba? Review lang natin. Yung elder, presbyteros, a gray-haired man, ang emphasis is on being a wise enough to give biblical counsel to others and spiritual guidance to the church. So, hindi naman sa bawat pagkakataon pinakamalago ang pastor. Kaya nga siya naging pastor, may assumption na if not na siya yung pinakamalago sa gawa, sa iglesia, at least isa siya sa pinakamalago. Dahil hindi siya magiging qualified kung hindi siya up to teach at hindi siya mature. Dahil pinagbabawal ng Bible ang neophyte sa pagpapastor. Diba? Clarification lang. Anyone in the membership who is competent, okay? Hindi lahat. Dapat competent ka. Who is competent to give counsel to another member may do so. Whether male or female, married or unmarried. Siguro kung ikaw ay unmarried, hindi ka magbibigay ng counsel sa mga married patungkol sa pag-aasawa. Dahil sila yung married, tapos ikaw unmarried ka, ikaw magbibigay ng napaka-awkward nun. So in other words, pwede ka magsalita but you're not competent. Now, kung ikaw hindi pastor, but on the other hand, ikaw ay competent sa pagbibigay ng counsel, halimbawa, ikaw ay anak na nakaranas ng persecution. May kaibigan ka sa church, kapatid na nakakaranas ng persecution sa magulang niyang unbeliever, ayun, pwede mo siyang i-counsel. Ganun ang ibig natin sabihin. So, hindi natin pinagbabawal dito na mag-counsel ang iba, but make sure lang na competent tayong mag-counsel. Di ba? So, the ordained elders are the official counselors of the local church as an exercise of their ruling authority. So, kailangan kilalanin natin to at hindi ito masama. In fact, pagpapala ito sa mga tupa ng Panginoon na may official counselor. Siguro sasabihin ng iba, dahil galing tayo sa individualistic churches, ayaw natin ng official eh. Kasi nga, nag-react tayo sa Catholic Church, yung clericalism, yung parang masyado kailangan nasa office ka. Ngayon, masyado tayo sa volunteerism, kung sino lang ang may gusto, hindi kailangang i-ordain, hindi kailangang i-separate. Gusto kong ipakita sa inyo ang blessing, bakit kailangan may official counselor. Sabi ni sa Pastoral Theology ni Albert Martin, ito yung bagong books na binili ko mula doon sa fund na binigay ng church for this year. 3 volumes to. Sa 3rd volume, sabi ni Al Martin, isang Reformed Baptist, pastoral counseling, ito yung definition niya ng pastoral counseling. Pastoral counseling is a personalized dimension of shepherding the flock of God, conducted as a ministry of the word by a properly recognized elder and ordinarily with a church member, to see Christ more fully formed in them by helping them deal with the problems and sins they bring. So, ang pastoral counseling pala ay isang paraan ng pag-shepherd sa tupa ng Panginoon ng isang ordained elder at ginagamit niya yung authority niya as minister of the Word of God. So, eto yung maganda dito. As God's design,
this is so beneficial to the flock. Bakit naman naging beneficial sa flock ang magkaroon ng official counselor? Kasi kapag may official counselor, may accountability yan. Yan yung hindi na-emphasize minsan kapag nagka-counseling lang ang mga small groups at kung sino man ito, di ba? At nandun din yung priority. Kung nakita ng pastor na kailangan mo ng advice at may problema ka, most pastors, iiwan nila kung ano mang ginagawa nila kahit gaano yung kaimportante. Depende sa appreciation nila at analysis nila dyan sa problema. At ang gagawin nila is pagtutuunan nila ng pansin. So therefore, maraming sa members natin, they can counsel, but not all are available dahil may trabaho kayo. Dahil may ginagawa kayong iba. But imagine, in a church, merong isang tao o may grupo ng mga tao na task para doon. Kaya nilang iwanan ang ginagawa nila para dito. Kasi nga, yun yung vocation nila, to give the word of God to other. Alam nyo, ang magbigay ng counsel ay madali, tama? This is easy, magbigay ng counsel relatively, but to be accountable to the counselee for the counsel that you give may affect greatly one's life. That may affect greatly one's life is not the business of every person giving advice. Kaya kailangan ng official counselor sa church kasi madaling magbigay, magsalita, magpakita. Let's say minsan, ganito yung ginawa ko nung ako. Napakadali lang yan. Napakadali magsalita ng member sa kapwa-miyembro niya. Pero ang tanong is, pag naapektuhan ang kinakaunselan mo yung kanyang desisyon at lalo na yung buhay niya, o kaya naman magkakaroon ng malaking effect yung advice mo, kaya mo bang panindigan ito? Ito yung nakikita nating problem sa mga small groups, cell groups. Di ba? This is safer and wiser guard against receiving unwise spiritual advice. Isipin ninyo, ang isang unordained cell group leader, nag-a-act siya parang nagbibigay ng pastoral counsel, siseryosohin ng tao, and then pala hindi siya ordained at hindi ganong kamaasahan yung advice niya. Hindi ko sinasabing lahat ng sasabihin niya ay hindi ka panipaniwala, pero ang problema is he equipped to give those life-changing decisions. At kung sakali man, ang daming mga cases ng mga small group leaders na nagbigay ng ganitong payo at dahil hindi naman sila ordained at hindi nila buhay yon, hindi nila calling yung ganon, di ba minsan sila pa yung umaalis sa ministry, biglang iiwanan na lang yung group na yon, yung ano man tawag mo sa cell group or sa small group na yon. At ito yung nagiging problema. Ang gusto kong emphasize dito actually ito yung pinaka-pinupunto ko. One of the blessings of a covenant member is the privilege of securing counsel from men specially called and ordained for that particular work. Ang point dito, makakakuha ka ng counsel na sa ibang tao, yes, praise God. Pero there should be a person sa church na masasandalan mo na pag nagbigay siya ng advice, kaya kanyang ipaglaban hanggang sa huli dahil yun ang very calling niya. Dito ko na-appreciate yung article ni Mark Jones doon sa patungkol sa social media, doon sa article niya entitled, "Are you a cheap pastor on social media?" Di ba uso sa social media na nagbibigay lang ng advice, wala namang masama sa nagbibigay tayo ng advice doon, pero yung proliferation na parang pinapadali ang lahat, parang tapos magkakaroon ng assertion na ito yung dapat nyong gawin without seeing yung sitwasyon ng mga Christians, minsan tinitake yon ng mga tao na nakakabasa sa social media. But look at this point ni Mark Jones. However, we must be accountable for our advice, especially when framed as a universal command. Are you prepared to deal with the pastoral aftermath of that decision that could result from your commands? When a pastor advises families about life-changing decisions, he must be responsible for what he says, which is why I often advise on important issues with the help of my elders. Yet the person on Twitter has practically zero accountability. If things go horribly sour, what does it bother them? Faithful pastors, when offering advice, count the cost.
They have earned the right to advise those they love. They are the ones worth listening to because they are the ones who are most likely to stand with you if things don't turn out so well. As a pastor, I know this. Ako ang isa sa natatakot magbigay ng advice na labanan mo ito, bigla kang umalis dyan sa trabaho, because I know kung anong magiging result nito, kasi kung di ko kayang samahan o panindigan or suportahan yung ganung bagay, pag ginawa na niya yung decision na yon, it will kasama ako sa magiging failure. Kaya mag-ingat tayo sa mga bagay na ito. Kaya dito, ine-exercise ng pastor yung kanyang authority at yung kanyang pag-rule. Napaka-buti ng Diyos na binigyan tayo sa iglesia while we can seek advice of other people. In fact, marami kasing mga Christians at mga members nagsisik ng advice sa mga iba. Gusto nila mag-seek ng advice doon sa mga taong hindi sila kilala. Pero alam nila, minsan, yung mga tao nakakilala sa kanila, especially their pastors, they know yung kanilang yung mga bagay that other people may not know. Now, I'm not saying that it is bad to seek counsel sa iba. I hope kapag nag-seek tayo ng counsel sa iba, yon ay mga additions na lamang kapag tayo ay kailangan magbigay ng matinding desisyon. Ang mga Puritans, dito nila hinigitan ang mga reformers. They excelled on their pastoral responsibility to the point that they were called physicians of the souls. Kaya napakagaling nilang mag-advise kasi ang mga reformers, they were focused so much of the debate between Catholics dahil nagsisimula pa lang ang Reformation ng Protestantism, pero nung panahon ng 1600s, nag-level down na, naging established na yung Protestantism, mas naging vigorous at lively yung church life nila. Baka may makapag-counsel kung anong magandang kainin ko mamaya o inumin. So while pastoring or shepherding is done publicly through preaching and teaching, the elders rule over their sheep by being godly and wise advisors in private. So yan ang dapat nating isipin. Tignan ninyo kung mangyayari ang member, nasa kanya na lang kung kanino siya pupunta, maghahingi ng advice patungkol sa love life niya. Ang mangyayari is kung sino yung mas gusto niya, di ba? Napaka-deceiving ng mga desisyon na pagsisimula ng mga ganyan. Tama ba mga singles or hindi naman? Di ba? Mas maganda na pupunta ka sa iba, pupunta ka sa ibang mga kapatid, good. Pero make sure na pupunta ka rin doon sa elder na binigay ng Diyos para sa'yo. Because may authority siya. Actually, yun nga yung oversight, di ba? Pero dito, pagka-counsel. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Minsan may in-advisean ako na isa na member patungkol sa isang bagay na to. Dahil nauna na ako nag-advise, dahil alam ko na kung ano yung problema niya at siyempre, mas nakapaglabas siya ng mga bagay sa akin about that problem. So, binigyan ko ng advice, which is ginawa naman nung pobre. So, ewan ko lang bakit biglang nakapagtanong siya sa iba later on, tapos parang nung nagtanong is medyo kasing edad niya, then parang sabi niya, parang nagkaroon kami ng pagkakaiba ng advice. Obviously, hindi niya binanggit ang lahat doon sa tao na yon, at ako, may alam ako na hindi alam. So, therefore, nag-decide yung tao, nagbigay lang na siya ng counsel based on doon sa alam niya. So, ang nangyari, ang result is parang nagulumihanan tuloy ito. Tama ba yung kanyang desisyon o hindi? So, I have to talk to that person. Sabi ko, dito yung mechanism ng isang iglesia na whenever you seek advice, kung alam mong hindi ka competent o kaya may you always ask the person, have you consulted your elder about this? Kasi baka ito pala ay may ganitong bagay, di pa alam ng elder o kaya nagsabi na yung elder and then ikaw, mapupunta ka doon sa mga words or situation na you would not want, di ba? So, again, hindi masama na magbigay ng advice, pero the elder exercises yung kanyang pag-rule by having an authority to people, to members,
na mag-advise. So, may applications tayo dito. Ang application dito, 2 sa pastor, 2 sa members. Number 1, para sa aming mga pastor, maging godly example kami kasi yun ang naturally mag-attract sa members sa wisdom. Kung wala kang wisdom bilang pastor, di ka lumalago, walang spiritual growth and progress sa iyo, paano ma-encourage sila? Diba? Kaya kami mga pastor, we should exude yung maturity. Kung sa kilos namin at sa pananalita namin, napaka-immature namin, paano kami sasandalan ng mga miyembro? So baka pwede nyo po akong ipag-pray na magkaroon ako lagi ng spiritual growth at hindi ako maging stagnant, parang sa 1 Timothy 4:15-16. Practice these things, immerse yourself in them so that all may see your progress. Hindi sapat na lumalago ka lang personally. Kailangan nakikita ng lahat kasi kung ikaw ay pastor. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. So, makita ninyo, kasama ito. Pwedeng maapektuhan yung nakikinig sa'yo kung ikaw ay tumatayo sa pulpito. So again, pakipray nyo kami, lalo na ako na inyong pastor. Another, for elders, confidentiality is of utmost importance. It encourages trust. Ang puhunan ng counseling ay trust. Kapag ang pastor, sinabi mo sa kanya yung problema mo, tapos after ng Sunday, pinag-uusapan ka na ng lahat, may nangyayaring ganon na pag nakausap mo yung pastor, maya-maya, yung preaching niya, yun na yun eh. Gusto niyang bumanat doon sa bagay na yun, nauna kayong mag-usap bago niya binigay yung ano. So dito, mahihirapang magtiwala yung member sa kanilang mga elders. Diba? Kaya nga sabi ni Pastor Noel noon, pag binigyan siya ng confidential matter, isa sa dapat gawin ng pastor is kailangan hanggang sa hukay ay idadala niya yung sikreto na yon. Lalagay na lang daw niya sa puntot. Para pag patay na siya, I will just write on the tombstone. So, counseling is a matter of trust. Sharing of confidential information to others is a serious conduct that can mar one's ministerial testimony. Isa pa naman ng language ng modern age na ayaw natin sa church na minsan ginagamit natin, 'di ba? Yung mga gaslighting, 'di ba? Di ba? Ginagamit yung mga words na to na hindi man proven na nagga-gaslight ka pero gaslighter 'yan. Isa yung word na trust issue, yung mga ganon. Nagkaroon ng problemang ganito and then mababrand na yung taon, ay may trust issue yung napaka harsh ng ating panahon ngayon, 'di ba? So itong mga bagay na ito, kailangan natin na isipin. And of course, kailangan talaga yung pagka-counsel ayusin ng mga pastor. The existing relationship which is pastor-member must not breed over familiarity. Kapag kasi halimbawa, ka-close mo na yung tao, member na yan, nagbigay siya ng ganitong kwento sa'yo o napaka-confidential, parang familiar ka masyado, nakukwento mo ngayon sa iba. So, kailangan maging maayos natin yun. Kaya sa counseling namin, PMC, by the way, sa susunod, mag-graduate na itong si Ronnie at saka si Mitch doon sa PMC, Premarital Counseling. Meron akong pinagawa sa kanila na nire-require ko sa lahat na nag-PPMC, pinapagawa ko sila ng sample na budget. But after that, naglang going budget, pinapapunit ko so that they will know na nakita ko man yung mga certain digits sa kanilang financial life. I will forget those kasi marami akong nagkakaroon ako ng marami akong mga premarital counseling. So, ganyan. Although nililista ko na lang at nilalagay ko sa sa wall ko sa Facebook, naka-only me lang. De biro lang. Ang point dito is there are things sa conversations sa pastoral office na may hindi naman kailangan lahat confidential but makailangan sa inyong mga members kapag nag-uusap at ganito, Pastor, pwede po confidential ito. Doesn't hurt us, di ba, kung sabihin natin yon. Baka minsan makalimutan. But of course, dapat conscious, ang number one conscious dyan ang pastor. So, yun yung bagay na to. May isang bagay lang na magkakaroon ng breach of confidentiality na inaalaw ng Bible.
Ang breach of confidentiality ay inaalaw ng Bible kapag ang tao ay nagpatuloy sa kanyang kasalanan. And people will come to pastors and say, "Pastor, I am committing a fornication with my unbelieving boyfriend or girlfriend." Ang pastor, i-rebuke ka niya. Pag nirebuke ka ng pastor, hindi niya yun sasabihin sa iba. Bibigyan ka niya ng words, pangako mo na hindi mo na ulitin, magtutuloy ka, no one will know about this. At yun ang usually nangyayari. Pero kapag ikaw nagpatuloy ka, Matthew 18 ay mag-e-enact na kailangan pumunta ng pastor dito. Hindi mo pwede sabihin na, nagtiwala ako sa'yo, sinabi ko lang sa'yo, bakit ganito? Kaya para mamanatili yung confidentiality, huwag kang magpatuloy doon sa kasalanan. Kasi kung scandalous sin yan, kailangan ay ma-deal with ng discipline. Okay. For members, ito po yung dapat natin gawin, mga members. Take advantage of Christ's unique gift for the good of your soul. Binigay ang counseling, hindi para kayo ay maging robot o maging dependent, highly dependent sa pastor. Tingnan niyo ang Old Testament. Bigyan ko lang kayo ng isang napakagandang halimbawa. Sa Old Testament, may 3 speakers for God. They are these 3 people, priest, the prophet, and the sage. Ang priest, siya yung nagde-declare ng Torah, yung law of God. Di-declare niya yon. Now, yung Torah, napakarami nun, general yon. May specific, may general. Yung prophet, ipoproclaim niya sa'yo kung ano yung kalooban ng Diyos sa bansa, sa buhay mo. So, ibibigay ito ng prophet. Pero, paano sa mga maliliit na detalye ng buhay? Halimbawa, tatanong mo, ano pong uri ng babae ang dapat kong pakasalan? Dapat ko bang pakialaman yung away nung mga nag-uusap doon? O pag pinakialaman ko yun, para akong umahawak sa tenga ng isang galit na aso? Dapat po ba ako magtiwala sa isang taong unfaithful? Or the confidence in an unfaithful man is like a broken tooth out of joint? Ang ibig ko sabihin, sa Bible, sa Old Testament, may sage. Hindi lang yung prophet, hindi lang yung priest. Yung sage, siya yung nag-aaral ng Bible at ina-apply niya sa mga individual na buhay. Ang magaling na sage sa Bible si Solomon, yung Proverbs. Siya rin yung nag-advise, "My son, huwag kang lumapit sa babaeng ganito." Bakit daw lalaki, masama ang babae? Kasi nga son, kung daughter yon, siyempre, huwag kang lumapit sa ganitong lalaki. So, ito yung magandang gawin natin, no? So, the sage, the man of wisdom, explains the complex and general word of God into the simplest and personalized way possible in human experience. Pakipray nyo ako, baka si John na mag-preach mamaya. Ready pa naman yung mga husbands ngayon. Sabi ni John Owen, "To be ready and willing to attend unto special cases that may be brought unto them, and not to look on them as unnecessary diversions, whereas a due application unto them is a principal part of their office and duty. To discountenance, to discourage any from seeking relief in perplexities of this nature, to carry it towards them with a seeming moroseness and unconcernedness, is to turn that which is lame out of the way, to push the disease, and not at all to express the care of Christ toward this flock. Yea, it is their duty to hearken after them who may be so exercised, to seek them out, and to give them their counsel and direction on all occasions." Mga kapatid, pwede ko ba sabihin to bilang pastor ninyo? Ang pastor po ninyo ay very busy, alam nyo yun, at okay yun, mas maganda yung busy yung pastor. Sabihin, may ginagawa siya. Pero gusto ko po sabihin to sa inyo with all my heart, I am not that busy to have no time for you kapag kailangan nyo yung counsel o ng pastor. And that has been my principle. I will always try to live everything kung kaya kong i-live. I would rather come here without sleeping kung kailangan ako ng Sabado makipag-usap ng isa sa inyo or dalawa sa inyo. That is our life. Bakit? Mas mahalaga yung kaluluwa na nasusugatan sa oras na yon. Ano yung isang araw na isasakripisyo ng pastor? After all, tinawag siya na gawin yung ginagawa ni Kristo. Yan ang pastol. Kung hindi mo kayang isakripisyo yung ganun, well,
sabi nila priority daw natin ang mga pamilya natin. Totoo yun. Pero hindi yun, may mga pagkakataon that even our family, sa mga specific cases, we will leave them sa mga specific cases just to serve the flock. Hindi yun pattern, but this is the calling of a pastor. So please, wag mo nating sabihin, ang nakasanayan kasi ng ibang members, busy kasi si Pas, di ko na sinabi. Ito naman, kung pabor sa kanya, napapansin ko pag pabor, sasabihin nila kahit busy yung pastor. Pero kapag medyo halangan yung desisyon at talagang diretso na sila, ayaw ko mapakialam. Ang sasabihin, busy kasi si Pas. And we have disciplined someone na sabi niya, hindi ako okay na to kasi boyfriend ko naman na dahil Christian naman siya, hindi ko na inistorbo si Pas kasi busy siya. Ang bira naman, nung binabaha ka, nai-istorbo mo naman ako eh. So, bakit na in love ka, hindi na-i-invoke na yung pagiging busy ni Pas. So, yan, very painful lang kasi sometimes yan, nagkaroon ng discipline dahil sumama sa unbeliever. Now, for members, be mindful that pastoral counseling is an exercise of pastoral rule. So, mga members, mga kapatid, bagamat blessing ang pastoral counsel, wag nating isipin to na parang, may choice naman ako whether I go to the pastor, mag-counsel ako. Isipin nyo to, pastoral rule ito, you are under the covenant obligation na kapag ang pastor tinawag ka niya, magbibigay siya ng counsel, you have to listen. Hindi mo kailangan, hindi ibig sabihin pakikinggan mo lahat at susundin mo lahat. Ang point lang dito is, meron kang obligation kung paanong yung magulang mo, pag tinawag ka niya, pupunta ka. Di ba? Hindi yung mailap tayo. So, be mindful that pastoral counsel is an exercise of pastoral rule. Seek pastoral counseling with a humble heart and an open mind, eager to learn. Nag-uusap kami ng isang pastor sa ibang bansa at we shared the same observation. Lalo na daw sa West. Alam niyo, isa sa painful realities ngayon, even in Reformed churches, even, di ba dati, ang mga pastors, pag wala ka sa Reform, usually masungit o kaya nagtataas ng boses, parang boss sila magsalita. And we don't want that. We cannot hear properly yung gentle voice ni Christ kapag ganun ang boses ng pastor. Now, what I observed is even in Reformed churches, sometimes napaka-gentle napaka-ayos na ng pag-uusap, but because you are trying to correct a person o yung kanyang attitude o yung kanyang action, alam nyo, sometimes challenge natanggapin ng mga members ang ganito. So, di ko sinasabing laging mali ang mga members, but this is happening. Sabi nung isang kausap kong pastor sa ibang bansa, sa West, kasi nga, na-inject na sa mind nila yung anti-authority spirit. They do not like to be told, even by their pastors. At pag leaders yan, for sure, di ba may concept na kapag leader, ano yung napansin nyo na trend sa Amerika? Di ba sa Amerika, nung nakita nila kung gaano kayaman si Elon Musk, anong perception sa kanya? Masama. Just by being rich. At ang connotation is, he must be doing something wrong. And he must donate this because if he will not donate this sa may hirap, he is so evil. And it's the same thing sa mga persons of authority. By possessing merely an authority, you are already perceived as an abuser by many people because you are a person at may authority ka at yun na nangyayari. But you see, in the scriptures, there is such thing as authority, katulad ng preaching ni Deacon John na may authority sa bahay, may authority sa church, may authority sa government. So as tayo dapat ng mga Christians ang hindi matakot sa authority, we are anti and against abusive authority and we do not condone any kind of abuses sa authority. But there is such thing as authority. So when you seek pastoral counseling, wala ka doon para gamitin yung pastor na maging stamp pad. Na-exercise nga niya yung rule niya by pastoral counseling. Do not come with a spirit of hardness, dismissive attitude, or someone who cannot take biblical rebuke. Be prepared na marahil iba yung pananaw o kaya yung ibibigay sa akin ay mali pala ako o kaya I think mali yung si Pas,
But then again, I understand him. Hindi naman niya ako in-abuse or hindi naman niya ako pinagsalita ng masama. Basta at least, nandun yung ganong spirit. Para sa gayon, yung pastoral counseling natin ay nangyayari na maayos because this is again an exercise of the eldership rule. Ikatlo at panghuli, di ba nauna, shepherding, which is the pastor, the poimen, in-exercise niya yung pag-rule niya by shepherding, by proclamation of the word. Yung elder, presbyteros, old man, gray-haired man, wisdom, man of wisdom, in-exercise niya yung kanyang pag-rule by counseling, by guiding people. Number 3, kailangan yung episkopos, overseer. At again, may official overseers sa church kung paano may official counselors. It is not the congregation who was given the task to oversee itself. Pag-rule, pag-oversight, pag-govern, hindi yan binigay sa local church explicitly yung pag-rule, binigay yon sa mga elders. Okay? Let's review yung bishop, episkopos. Ang ibig sabihin ng episkopos, someone na nagbabantay, nag-emphasize ng guidance, oversight, leadership in the church. Kita natin yan sa Acts 20, tinawag ni Paul ang mga Ephesian elders na mga elders, sabi niya, pero sabi niya, you take care of the flock, you oversee the flock that was purchased by the blood of God. Tapos sa Philippians 1:1, binate yung mga deacons and overseers. So we assume that they are the pastors. Sa 1 Timothy 3, a bishop, if anyone desires the office of an overseer, he desires a good work. Same's true with Titus. So, tignan nyo, marami sa Bible yung mga one another. Yung mga one another commands in Scripture na kailangan nating gawin yon. So therefore, tayong lahat, may pananagutan tayo sa bawat isa. We should love one another, forbear one another, forgive one another, serve one another. So, meron tayo accountability sa isa't isa. So, pwede tayong pakialaman. Limbawa, di ba? Hindi tayo mga club, let's say, sa mga may sasakyan, di ba? May mga Toyota Vios Philippines, mga ganon. Pag nag-meet ang mga yon, i-expect mo, nag-meet sila for the sake ng car nila at hindi sila makikialam sa buhay nila, paano nila pinapatakbo yung buhay nila, kung sila may live-in partner, o siyempre, hindi nila pakikialaman yun. Nandito lang tayo para sa kotse. Sa church, hindi pwede yung ganun. Love one another, serve one another, may accountability ka sa kapatid mo kapag sinabi niya, bakit yun ang nililigawan mo? Bakit yun ang... Ba't nagpapaligaw ka doon? Unbeliever yun. May karapatan ang mga kapwa members natin na sabihin yon. However, God has specially called ordained elders to do the spiritual oversight in a prepared, regular, spiritually conscious manner. So again, hindi natin inaalis yung pag-share, pagbabantayan natin bilang mga covenant members, but merong official na pag-oversight. Sabi ni Alexander Strauch sa kanyang biblical eldership, elders are also called overseers, which signifies that they supervise and manage the church. Peter uses the verb form of overseer when he exhorts the elders. Therefore, I exhort the elders among you, shepherd the flock of God, exercising oversight. In this instance, Peter combines the concepts of shepherding and overseeing when he exhorts the elders to do their duty. Hence, we can speak of the elders' overall function as the pastoral oversight of the local church. So, naggagawa or humahawak ng pastoral oversight sa church ay syempre yung ordained elders. So, clarification, ang mga deacons natin, they are very great blessings sa church. They take care of the temporal matters of the church, but they are not called overseers, they are not called rulers, not even managers of the church. Ang temptation sa mga churches is that yung mga deacons maging managers sila because they manage the temporal aspect of the church. Now, wala namang problema doon kung ang mangyayari is i-entrust ng pastor yon sa kanila. What deacons do is they assist and help the officers or the office task to rule or govern or manage the church. Kaya it is still the pastor
ang nagro-rule at nagmamanage ng church. Which means, ang mga deacons, they are not parallel office to the eldership, but they are under it. Maganda yung argument ni Benjamin Merkel, sabi niya, the priority of 1 Timothy 3, na inuna niya yung mga elders and then the deacons, it only means na may priority sa mga pastors. Okay? So, thank God, we do not have any problem with that in our church. So, we praise the Lord. Principles. As overseers, elders rule by governing and guarding the flock from false doctrine and unbiblical practices. Baka kasi pag sinabing overseer, oversight lang. Mag-oversight tayo, bibigyan kita ng ganito. Sasagutan mo, and then let's talk about your spiritual life. That's a form of oversight. But ang pagiging overseer, hindi lang doon. Ang pag-overseer is pagbabantay ng pulpit para hindi pasukan ng maling doktrina. Sabi ni Charles Jefferson, a shepherd in the East was also a guard. His mission was not only to oversee, it was likewise to protect. He was a guardian of the sheep. He was their defender. Sheep are among the most defenseless of animals. They are not provided with weapons or attack or defense. They can neither bite nor scratch nor kick. They can run, but not so fast as their enemies. Sheep is no match for many, an animal half its size. Its helplessness is pitiable. It is absolutely dependent on human strength and wisdom. Its safety lies entirely in man. Alam niyo, maraming mga mababangis na hayop ang meron tayo sa mundong ito, but thankfully, hindi tayo hinalintulad, no? Sa mga mababangis na hayop. Hinalintulad tayo sa mga tupa. Kahit nga sa basketball teams, walang magpapangalan, the Minnesota Lambs. Dapat nakakatakot, di ba? Pampanga Sheep, walang ganon. Dragons, di ba? The Milwaukee. Wala, pagtupa, parang, parang walang kakayahan di ba? So, kaya, ang ibig lang sabihin dito is that the members ay kailangan bantayan ng pastor. Hindi sila babantayan na parang pulis yung buhay nila. Pinabantayan yung pulpito, yung mga pumapasok na teaching. So, iko-correct niya yung false teaching in an authoritative exercise ng kanyang pagiging pastor. Kailangan kasi may authority, di ba? Sinong magtitigil, let's say, sinong magpapahistop kung halimbawa biglang nagsabi na mediatrix si Mary dito, di ba? Merong dapat official person na gagawa nun or official office, and the office gagawa nun. And then, dapat iwa-warn din ng pastor kasama sa kanyang work or yung kanyang rule is that he warns the church and individual members of some ideas detrimental to their souls. Okay, pinag-aralan na natin yung liberty of conscience. So in other words, ina-assume na natin na naka-in-play na dito yung liberty of conscience. Sa pagpapastor, hindi pwedeng sagasaan yung liberty of conscience. Pero on the other things na nakikita mo, yung member na ito, detrimental na sa kanyang kaluluwa. Itong mga ina-adapt niyang Western theology or mga wokeism, kailangan ng pastor ay bahagi ng kanyang trabaho is he has to intervene. Again, si Charles Jefferson, sabi niya, many a minister fails as a pastor because he is not vigilant. He allows his church to be torn to pieces because he is half asleep. He took it for granted that there were no wolves, no birds of prey, no robbers, and while he was drowsing, the enemy arrived. False ideas, destructive interpretations, demoralizing teachings came into his parish, and he never knew it. And then number 2, lastly, as overseers, elders rule by watching over the souls of their members. Tingnan nyo, dito lang sa Hebrews 13:17, wag tayo magpa-discourage sa word na obey, na parang gasgas na ito. Pero tingnan nyo yung kasunod. Obey your leaders and submit to them. Why? Because, or for, they are keeping watch over your souls. Ano ngayon? Sila kasi, sabi, they will give an account. Ano bang pakinabang mo doon kung member? Let them do it with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. So, magkakaroon ng advantage ito sa iyo
kung hayaan mo na gawin ito ng may joy. Hindi yung may groaning, yung parang ikaw yung nagpapastress. Kailangan we seek to be the best members of our churches. Diba? So the exercise of oversight on church members is one of the most difficult yet rewarding responsibilities of elders. The present generation has distaste on the concept of authority, especially religious authority. It is also irritable to to be meddling in their own lives. But that is the blessing of pastoral oversight. God did not give us many individuals where we will submit to their oversight, only to your only to your ordained elders. So, ang blessing dito, hindi kayo sinabi mag-submit kayo sa oversight ng lahat ng mga lalaki dito. Hindi, sa iyong husband, sa bahay, and then sa church, sa elders. Walang iba. Okay? Challenge, instead of rejecting oversight, desire it and its sanctifying benefits. And number 2, with obvious lack of pastoral oversight, we need to pray for an additional elder who is qualified to be an overseer of our souls. The moment we have an additional elder, magiging pastor ko din siya. So, we should all the more na pray yung ganong bagay because he will become our official elder, official counselor, official overseer. So, tignan na lang natin yung pinaka-conclusion as it is already time. Conclusion, considering the great implication of the nature of eldership rule, how the pastor and the church need to fasten their eyes to Christ for grace and hope. Ang perfect pastor, ang best pastor is Jesus Christ. The more na kailangan tumingin tayo sa Kanya, tingin yung biyaya at kahabagan niya. Any question? Let's pray muna pala para doon sa video. Let's pray. Father, we thank you sa aming natutunan. We give you glory and honor sa mga truths na ito. May we not abuse this both from the pastoral end and even sa end ng mga members. May we in humility embrace these things, these teachings. We give thanks to you sa blessings na ito. At nawa, ang aming iglesia ay maging makonform sa mga beautiful teachings ng Reformed Baptist Church polity. Nang sa gayon ay mas magkaroon ng order sa aming iglesia. Thank you for the order that we enjoy right now, but we want na patuloy pa kami lumago on this matter. We ask this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.